Kabayan, for renewal or pa-expired na ba ang Philippine driver's license mo? At kung ikaw isang OFW na kagaya ko or isang Filipino living abroad, tara kabayan, sa video na ito ituturo ko po sa inyo kung paano mag-renew ng ating driver's license habang tayo ay nasa abroad. O ano ba ang mga requirements at proseso nito? At hindi lang yung kabayan, isi-share ko din dito sa video na ito kung magagamit ba ang ating mga foreign driving license sa Pilipinas kung tayo uuwi, kung magbabakasyon, at kung ano ang proseso nito kung nais mong i-convert kabayan ang mga foreign driving license mo into Philippine driving license sa LTO. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW kabayan based po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa aking channel, nakita mo na itong thumbnail, curious ka, pinindot mo, please kabayan, consider to subscribe. Hit mo yung notification bell ha para like kang updated sa ating mga ina-upload na videos. Well kabayan, usapang lisensya nga tayo sa video na ito. Kasi kabayan, last April 2024 ay nag-expire na po ang aking Philippine driver's license. Kaya naman ako po ay nag-research kung paano ito ma-renew online. Dahil kabayan, kagaya na nabanggit ko kanina, andito po ako ngayon sa Canada at medyo matagal-tagal pa po bago ako makauwi sa Pilipinas. Well, bukod po sa Philippine driver's license ay meron po akong dalawang foreign driver's license kabayan. Meron po ako sa Dubai, UAE at meron din po ako dito sa Ontario, Canada. Now, paano ba mag-renew ng ating driver's Philippine license sa LTO kabayan? Kung gusto mo mag-renew, well, bumisita ka lang kabayan sa LTMS portal online. Ang link ay nasa description ng ating video. Lalagay ko po doon. At kailangan nyo po magrehistro. Then, i-select nyo po yung enroll as individual at sundan lamang ang instruction kabayan. Once na created na ang account mo, ay mag-login lang ho tayo dito at mapupunta po tayo sa ating personal na dashboard. Doon nyo po makikita kabayan, ang for renewal ng ating driving license ay kailangan po, kailangan po natin ipasa ang CDE test online or comprehensive driving education test online kabayan. Para po makatake tayo ng online examination ay dapat i-click mo yung e-learning sa may bandang taas at hanapin mo po doon ang CDE online validation exam. Tandaan mo kabayan, ang passing grade o score ay 80%. Ibig sabihin, dapat 20 correct answers out of 25 questions. Once pasado na kabayan, ay download mo yung certificate mo. Kasi isa yan sa mga requirements kabayan ng LTO for our driving license renewal. Ilalagay ko kabayan sa description ng ating video yung 100 questions for possible answer. Reviewin mo. Tumpak, sigurado, pasado ka. Okay? Nung pumasa na ako kabayan sa CDE online test, ay pinindot ko po doon sa may bandang baba kasi may nakita akong button doon, At napunta ako sa online application. Medyo excited ako kasi online application form ito kabayan. Meron din doon nakalagay na application for overseas Filipino workers na katulad ko, sa mga gusto mag-renew ng driving license for renewal. Andun po yung link. At nag-upload ako ng mga documents kagaya ng letter of authority for authorized representative natin doon sa Pilipinas at nag-download ako ng passport, yung ID page, yung pinakaunang page, stamp ng departure sa Pilipinas, stamp of arrival dito sa Canada at valid visa kasi mandatory ito kabayan. Pagkatapos kong ma-upload ang lahat na requirements ay napunta po ako sa next steps for payment na kabayan. So excited talaga ako this moment So, ang license fee, ang bayad po kabayan is 585 pesos at merong fine na 75 late for renewal at total of 660 pesos kabayan. Pero nadismaya po ako kasi
when I was clicking the button para i-submit, may lumabas po na mensahe na this type of transaction type or this type of transaction is not allowed in your LTO office. Okay? How sad, diba? Napakasad talaga. I have left no choice but I asked my wife to visit nearest LTO office Davao to renew my Philippine driver's license on my behalf personally. Kaya naman pumunta ang aking asawa sa LTO office dyan po sa Davao City. So ito na nga kabayan ang mga requirements na dapat mong i-provide at dalhin sa LTO Licensing Center ng representative mo sa Pilipinas tulad ng sumusunod. Una, letter of authority. Gumawa ka, okay, handwritten lang, pwede. Authorize para sa representative mo sa Pilipinas. Okay, ang pangalawa, passport ID page. Pangatlo, stamp doon sa passport of departure from the Philippines. Again, stamp uli of arrival to the country kung saan ka nag-abroad. Okay? Panglima, valid visa. Okay? Pang-anim, photocopy ng Philippine driver's license mo. At kung meron kang resibo kabayan, nung kumuha ka ng driver's license, kung may resibo, pag wala, di okay lang naman. Okay? At syempre, yung pang-pito kabayan, huwag mo kalimutan, yung dinownload natin kanina, na comprehensive driving education. Okay? Yung certificate na pasado po tayo. Ano? Once na kumpleto mo na ito kabayan, na-gathered mo na ito, ay dadalhin ito ng ating representative, yung requirements, isasubmit ito kabayan sa LTO Validating Officer. Doon po sa may counter sa LTO. Then, ibabalidate nila yan kung original. Okay? And then, pag okay na, tatatakan nila yan ng merong remarks, okay? Ang remarks kabayan ay transaction is an absentee renewal. Ibig sabihin, gumamit tayo ng representative doon sa Pilipinas para po sa ating renewal ng ating Philippine driver's license. Okay, ang next step kabayan, kapag okay na, then magbabayad na ho yung representative natin. And then after that, yung driver's license resibo, yung receipt o resibo, yung i-issue sa atin ay yun na rin yun kabayan serve as a temporary driving license, yung resibo. Okay, now ito na. Kung uuwi na tayo ng Pilipinas, so ikaw kung uuwi ka ng Pilipinas, doon mo pala makukuha ang original na resibo at ang new driver's license mo. Kaya dapat sa loob ng 30 days upon arrival mo sa Pilipinas, ay dapat bumisita ka kaagad doon sa same LTO office where the renewal was made. Okay? Para po sa picture taking, para po sa biometrics, kasi kailangan mong pumirma kabayan at isumite ang mga sumusunod na mga requirements katulad ng lumang driver's license, okay, drug test, medical certificate, original passport for validation, at 1 copy of passport copy, at 1 copy of arrival page, yung dumating tayo sa Pilipinas. At lastly, yung temporary driver's license receipt o yung resibo na inisyu doon sa representative mo, which is served as temporary. Okay? Kailangan yung kabayan, kailangan i-presenta yon. Okay? Those are the requirements kabayan at procedure para po sa pag-renew ng ating Philippine driver's license, para po sa kagaya ko na overseas Filipino worker, at para na din yung kabayan sa mga Filipino living abroad kung gusto nyo po mag-renew doon po sa LTO sa Pilipinas. Now, kabayan, pagdating na po sa conversion, kasi nabanggit ko po doon sa intro, kung meron ka po, kasi meron akong dalawang foreign driving license, okay? At tandaan, dapat hindi expired. Maaari convert kabayan into Philippine driver's license. For example, for non-professionals, itong Dubai driver's license ko, nung nasa Dubai pa ako, ay kinonvert ko po ito sa non-professional driving license. Hindi na po kailangan ng theoretical and driver test kabayan, ngunit kailangan nyo lang po ng eye test. Yun lang po ang kailangan. And then, pag may eye test, magbayad ka na. However, if you like to convert into professional ka naman kabayan, professional driving license, then doon na po papasok ang
theoretical driving test is required, kabayan. Now, if you have a foreign license, mayroon din na kasi akong Canada, kabayan, okay? We are permitted to drive sa Pilipinas for 90 days. Okay? Or within 3 months. Kasi mayroon din akong foreign driving license dito sa Ontario, Canada. Maaari po tayo mag-drive, kabayan, hanggang 3 months or 90 days dyan po sa Pilipinas. Siguraduhin lang po na dala-dala nyo po ang inyong passport. Okay? Habang nagmamaniho po tayo doon po sa Pilipinas. Just in case na parahin tayo for verification purposes. So, yun lang po, kabayan. Sana po nakatulong itong munting video sa inyo. Sana may nakuha kayong mga guide man lamang. Okay? At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay paki-like naman, kabayan. Paki-subscribe naman. Libre naman yan. This is Dads from Dads Info TV. Ako magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.